Ayun, good morning mga master. Late ride tayo uli ngayon, ano? So mag-aalas 9:30 na. Yan, andito ngayon ulit ako sa Woodbine Beach. Ito yung continuation ng ating Ride for a Cause Challenge. Yung 300 km in the month of August for the Sick Kid Foundation. Ito yung may mga batang may sakit na cancer. So unahin ko na, no, nagpapasalamat ako kay Master Tutuyan Adventure, or kilala mas sa pangalang Antonio Tiangco. At siya ay nag-sponsor sa atin. So Master Tutuyan Antonio Tiangco, maraming salamat sa iyo. At sa sa bumubuo ng Sick Kid Foundation, maraming salamat. So mag-start ako ngayon dito sa Woodbine Beach. Medyo makulimlim, hindi ko alam kung uulan, pero parang uulan. Medyo mahangin. So ewan ko kung kita nyo, medyo malakas yung hangin, no? Habagat. Medyo may gulong dyan sa may lake. So hindi ko alam kung hanggang saan ako makakarating. Sana maka more than 50 ulit tayo ngayon tong rides na to. So siset ko lang tong ating mga yung Strava, yung para doon sa Sick Kid Foundation, para ma-record agad, and then let's go na. So mga master, samahan niyo ako. Let's go. All set na tayo. So let's go. Yun. So meron pa akong isang problema rito sa bike ko. Yung pagka nagsishift gear ako pag nag-click ako, dalawa o tatlong gear agad yung pumapalit. Hindi ko alam paanong panito, hindi yata compatible yung iya. Kasi yung shifter is Dior or Dior or Diore. Tapos yung kanyang derailleur is Acera, parang gano'n. So pagka one click, dalawa o tatlong gear agad yung inaakyat o binababa So umorder na ako ng shifter. So sana nga umayos. Pagka wala, naku, nagtawa ko. Tsatsagayin ko na to. Ito na lang pinakamatino kong bike. Ayan mga master, tingnan nyo yung tubig sa lake. Napaka maalon. Siguro unahin ko nang pasukin tong Tommy Thompson, para pag inabot tayo ng ulan sa downtown, medyo may mga masisilungan naman doon. Pagka dito tayo sa Tommy Thompson na inabot, wala tayong masisilungan. So malakas ang hangin. So ito lang, uunahan ko na kayo. Sa buwan ng August na to ay isang jersey lang ang gagamitin natin. Itong jersey ng Sick Kid. Dito na tayo sa Tommy Thompson mga master. Pero doon ako sa west side papasok, doon ako magumpisa po. Napasukin tong
Tommy Thompson. Diyan na lang ako lalabas mamaya para i-loop i-loop natin ang Tommy Thompson Island. So tong ano na to, trail na to hanggang doon to sa may ano, Cherry Beach. Kaya lang sinsarado ang Cherry Beach. Wala. Kumbaga babalik ka rin. I mean hindi naman siya sarado, pero yung daan papunta ron sa downtown, yung tulay nakaangat. So hindi siya accessible ngayon. So yun yung mga nakaraang vlog ko na ipinakita ko na nakataas yung tulay. So ngayon dito tayo. Ikot lang tayo tapos labas. Papunta na tayo ng downtown. So sana maka ano ako ngayon, maka 70, maka 50 man lang. Bonus na lang yun kung makalapas pa tayo ng 50. Para pagka nag-ride ulit tayo 200 na lang yung bubunuin mahigit. Kasi yung ating huling ride na naka-record is 54. Yun ang hanggang doon ako sa Etobicoke, sa may McDonald, tapos bumalik na. So ngayon sana kahit ganun pa rin, humigit man bonus na lang. Dahil nga medyo makulimlim at mahangin. Although maganda to dahil hindi mainit. Yun. So dito na tayo kakaliwa. So ito ngayon yung ano, nagiging main road papunta ng Cherry Beach. Dadaan muna sila ng Leslie Pin. Yun. Yun, dito na tayo sa loob ng Tommy, mga master. So merong kakat ng ano, siguro linisin nila itong mga gilid-gilid. Usually yung mga gilid lang linilinis nila. Pero yung looban hindi nila ginagalaw yan. So mga master, narinig nyo yung mga hampas ng ano, alon. Malakas ang hangin. Sana wag umulan. Ganto lang, kulimlim lang. Pero based kasi naman doon sa weather forecast, cloudy lang. Uulan pa yata bukas pa. So kahapon magra-ride sana ako kahapon. Kaya lang may trabaho si Mrs. doon sa kanyang part-time, so kailangan kong ipag-drive. Kaya nag-walk na lang ako. And then stationary bike 1 hour. So yun na yun. At least hindi na pahinga ng matagal ang hita. And then meron pa ako isang project na gagawin na ano, tayo magra-wrap bisikleta. Lagyan natin ng protector wrap. Mga master, may nagbabike pa rin itong mga lalaki, sisipag magbike.
Your tire is a little bit flat. Your tire. Her tire. Is it flat? Yeah, at the back. Oh. Yeah. Thank you. I have a pamphlet. Let's see. Yeah, I have. Thank you very much. Let's see. I was gonna say, like, mine looked pretty good. I filled mine up this morning. I thought, oh. See that? Yeah. Thank you. I didn't even feel it. You didn't feel it? You have a strong legs then. Yeah, first heard you, I thought, I don't think I'm in your way, right? Yep, got it. Okay. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. And good luck on your challenge. Yeah, thank you so much and enjoy your ride. You too. So ayun mga master. So tinulungan natin sila nanay. Ayun. Nakakuha pa tayo ng sponsor. So medyo nakita ko malambot yung gulong. Hindi naman ito malambot, talagang totally flat. Ni-running flat niya na. So hindi niya naramdaman. Ibig sabihin malalakas yung mga nanay na yun. Kaya lang mga master, hindi ako nakapagpa-picture. Hiya ako eh. Ito ang problema sa akin mga master. Hindi ako masyadong kwan sa madaldal lang ako pagka solo ko ang harap ng camera. Pero pag may kasama na nahihiya na ako. Maganda sana kasama ko sila sa picture. Sana nawa makatagpo ko pa sila. Tatanungin ko kung pwede akong makapagpa-picture sa kanila. Ayang ganda sana i-post. So dito na tayo ngayon sa floating bridge. Tawid tayo rito. Tapos diretso ng lighthouse. So maganda talaga itong ganito lang sana, wag lang umulan. Okay naman kahit na umulan. Yan. So dito tayo. Uy, magalaw ang talagang hinto nga tayo. Pa natin dito. Ayan mga master.
tubig oh. Ah. Picture tayo rito mga master. Master. Yun mga master, nadaanan ulit ako ng ano, dalawang ano, babae, nanay. Todo pasalamat. Na-feel niya na rin yung different nung ano niya, pedal niya. Siyempre, iba talaga yung kuwan yung gulong mo. May hangin. Kumbaga inflated talaga. So hindi masyadong mataas yung resistance kapag pinipidal mo. Kahit dito ramdam ko to pagka konting hangin lang nito medyo mabigat ng pedalan eh. Kaya bago ako umalis sa bahay, chine-check ko yung ano nito, kung properly inflated ba. Tsaka usually dapat talaga every ride, no? Kahit na kagagamit mo pa lang kahapon yan, check mo pa rin before ride out. Kahit ano, yun nga, kahit na kararide mo pa lang kagabi, kaysa yung magra-ride ka ng dire-diretso ay tapos wala ka pang ano, baon na pump. O like nung nila nanay, wala silang baon. Kaya kung hindi ko nadaanan yon, sinabi ko, di sira na yung kanilang rides na dalawa. Kaya yun, tuloy ang ligaya. Yun mga master, andito na tayo sa dulo. So dito sa kabila walang hangin. Dahil naharangan nitong ano, puno yung hangin. Pero doon yan sa dulo, sa kabilang pampang meron. Pero dito wala, kumbaga kalmadong. Pero doon sa kabila, dito sa may left side, south side, meron yan. Itong north side wala, kalmado. Dahil nga naharangan ng bundok ng mga puno. Ewan ko dito sa dulo, palagay ko dito sa dulo makikita nating mahangin, makikita nating maalon. Ayun sila nanay oh. Wow, yan mga master, mahangin, maalon, tapos medyo malabo ang tubig. Ayan, kita nyo, naglalayag pa oh. Hindi pala layag, makina pa yan dahil pasalubong siya sa hangin. Pero yung mga galing na ano, kahit pasalubong alam nilang ano eh, kumbaga pag ganong sila oh. Okay, tara na mga master, para makarami tayo. Iwanan na sila. Nahiya pa rin ako lumapit.
Ay, nahiya ako. Baka mamaya nag-uusap sila, makabala ako sa pag-uusap nila, kaya hindi ko na lang inistorbo. Hindi na tayo sa mga master, yung kabilang daan nito. Mga master, curious ako dito sa ingay ng mga alon dito sa sa kanan ko. Tignan nga natin kung gaano kalakas. Total meron ng mga dito daan papalapit doon. Puntahan nga natin. Curious ako Ang ingay, ang lakas. Ano yung daan na yan? Yun, dito yata. Dito nga. Pasukin lang natin. Tingnan lang natin kung gaano nga kalakas. Grabe. Madawag Pwede natin. Ayan mga master, maalon talaga. Akala may bagyo. Nakakatakot lang maligo sa mga ganito dahil yan baka may mga rebars dyan na nagkalat. Kita nyo yung mga rebars na yon. Mamaya merong nakakalat dyan na nakausli. Patay na. Ganda. Okay, tara na mga master. Yun lang, tinignan ko lang. Talagang malakas nga ang alon. So mga sir, palabas na tayo ng Tommy Thompson. May fishing tutorial Yun. Master, itanda natin. Ito yung sinasabi kong likod ng Canadian Tire. Kasi yung Canadian Tire since na ko na lang nakalikod to ng Canadian Tire. So dito na lang muna ako kasi pagka dyan
kaldag-kaldag mga master. Pagayahin na lang natin to si kuya. Nasa sidewalk or pathwalk. Yan to, makinis. Pero pagka dyan sa kabila, ito yung mga gitla-gitla ng daan. Kaya lang, alerto ka lang. Baka biglang lumalabas sa sasakyan. Madali tayo. Busy rin pala itong one na to kapag weekdays. Gawa ng mga construction na equipment, mga truck. So yun yung tulay ng Cherry Beach mga master, oh. Nakaangat pa rin. So walang access kung dito ka dadaan sa Cherry Beach Road. Kaya ang nagiging access papasok sa Cherry Beach, yun yung Leslie Pit. Yun mga master, andito na tayo sa CN Tower. So punta tayo doon sa may ano, punta tayo rito. So dito na tayo mga master sa ano, Martin Grove Trail. Tapos daan ako rito sa washroom. Mag-washroom muna ako. So diretso na tayo na tong ano, Humber Bridge. Laki ng aso. Dito tayo sa tapat ng exhibition center mga master, BMO Grandstand. Wala kayo matatapos tong Ontario Place na to. Tayo sa Humber Bridge mga master. Humber Bridge.
Diretso na ako mga master, kung saan hindi ko alam. Basta ang target ko ngayon maka 50 kilometer. So sabi ko nga, bonus na lang kung makakalampas tayo. At pagka kinaya pang lumayo, actually pinag-iisipan kong dumiretso ng Port Credit. Ayan ha, Port Credit. So tingnan natin. Hindi naman hindi naman mainit, makulimlim. Yan. Pero wag naman sanang umulan. Although wala naman sinasabi sa weather forecast na uulan. So hindi na ako bumaba roon sa Humber Bridge, doon sa usualing pahingahan natin. Nag-picture lang ako, then diretso na. Okay. Ito, ubi ko na tayo mga master. So yun mga master, dito na yung dead end nung ano natin, last ride. Tapos bumalik na tayo. So makakaano na tayo nun, 54 kilometer. Yan, pero lalampas pa tayo dahil Port Credit tayo. Siguro mga ano pa yon, 20 km from here. So makaka 50 na tayo. Malalaman natin kung ilang kilometer doon. Kasi ileles mo yung ano rito kasi mag-less ka ng 15 km pabalik dahil hindi na tayo papasok ng Tommy Thompson dahil pinasok na natin yung Tommy Thompson. So, dito na tayo sa isang park. Ako kung anong lagi ko nakakalimutan yung name ng park nito. Presidential Park ba to? Yan. Ano bang park to? Nakikita dito yun baka dito natin makita kung anong park to. Lagi ko nakakalimutan. Makailang beses na akong dumaan dito. Wala, hindi ko nakita yung park, kung anong pangalan ng name park, ng name na to, ng park na to. Anyway, diretso na lang tayo. Kaliwa tayo para doon tayo sa dadaan sa ano, nilisutan namin noon ng magkakasama kami nila
Papi Hector. Yan. Pwede kong dalhin dito sila misis. Madala nga minsan dito sila misis magbike papuntang Port Credit. Dito ang daan. No? Pwede. Yan. Meron dito malamig. Mga master, nahabol ako. Di ko alam kung Pilipino or what eh. Pero hindi ko mahabol. Dalawa yung paa niya. Hi. Ito na yung mga kasama ko. Kanina pa siguro naghihintay itong mga master. Pero dahil mga nagpapahinga pa sila, uuna na ako. お前はもう死んでいる。何？ Yan mga master, misasaga na tayo. Sakop na to ng Mississauga. Yung dito tayo sa gilid ng daan. Tapos papasok na naman tayo sa mga kabahayan dito after nung maliit na trail dito, parang beach. So nakaka 43 kilometer na tayo. Mga master, andito na tayo sa Port Credit at tayo ay nakaka 45 kilometer na. So i-plus ano mo yan, i-plus 30 kasi i-minus mo yung 15 na kilometer para doon sa Tommy Thompson. Pagbalik natin nasa 70 75 na gano'n, diba? Not bad. Hoy, tawid tayo mga master. Hoop. Hoy, yop. Doon tayo sa may tulay. Maiba naman para hindi naman lagi dyan sa may breakwater.
Electric scooter. Oh. Ay, sarado. Sarado ang tulay. Buitit. Bakit tarado? Tarado kaya. Kita-kita mga master, taradong tarado. Oh, dahil ginagawa yun doon sa kabila. Inaayos yung pinaka-park. Anyway, anong gagawin natin? Dito tayo sa gilid dumaan. Ganun tayo mga master, hanggang doon sa may dulo ng trail na to, para maka 80 man lang tayo pagbalik, diba? Yan. So yan mga master, ang lighthouse. So gawin pa tayo ron. Let's go. Yan mga master. Oh, may namimingwit. Ganda rito. Picnic. Mga Pilipino yan, pagka ganun ng tugtugan o carol. So yun mga master, hanggang dito na lang tayo sa end nitong trail na to, kasi ito kabahayan na to. Kala ko yung may trail pa to palabas hanggang doon sa may may isa pa palang trail na papasukin yun palabas doon sa Lakeshore na kalye. Lakeshore pa rin ba yun? Ito si waterfront trail to, doon sa Lakeshore nga. So yan, so hanggang dito na lang tayo. Pahinga lang ako ron, kainin ko lang yung baon ko para tapos larga na tayo pabalik. So ang oras, ayan mga master, alas 12:35, nakaka 47 km na tayo. Ayan. So tambay lang muna ako saglit doon sa may harap ng mga malalaking alon, at tayo ay magpahinga muna ha. Okay, let's go. Grabe yung alon mga master, oh. Galit na galit. Wow, nga. Tapos ayun, may swad doon. Nag-e-enjoy lang sa alon, no? Ayan. Grabe. Lakas ng alon. Kain muna tayo mga master. Meron ako ritong baon na pandesal. Ayun oh, pandesal na pinitpit. Kain mga master. Pagtagaan nyo na lang to, walang palaman. Galit na galit talaga yung yung alon.
So shout out nga pala doon, ano, no? Doon sa nagbigay ng donation, si Carol. Talaga yung nagtatrabaho sa Bell yun. Kasi yung email address niya is my Bell. .net. Shout out sa iyo, Ma'am Carol, ha? At sa yung kasama. At shout out din ulit kay Master Tutuyan Adventure. Shout out ko rin yung aking pinakamamahal na kaibigan, ha? Si Anthony Borja. Shout out ko rin si Master Rap Malyari. Shout out sa inyo mga master. Yan, master. Andi dito na tayo mga master sa Woodbine Beach. Excuse me. Naamoy ako. Biga. Yun. Ay, nakatapos din. Ang oras alas 3:15 ng hapon. Anong meron dito? Ha. Sa lakas ng alon, mga master. Umabot doon yung tubig, oh. Grabe. Ayun, oh. Ngayon wala na yung alon, oh. Dati walang tubig doon. Grabe. Na. Parami na ang tao rito ngayon. Ang diferensya dito sa Great Cycle Challenge, 75.15 km. Sa aking Garmin, 82.09 km. That's fine. Safe ride. So ito, ayan, nakita nyo 82.81, 82.09. pero doon sa ano, sa record nung app nung GCC, 75 lang. Alright, so i-save na natin to. So yun mga master, at dito ko na tatapusin tong ating vlogan. So shoutout na natin ang ating mga shoutout. Siyempre ang nag-iisa, ang ating master Tutuyan Adventure, Antonio Tiangco. Shoutout din kay Master Anthony Borja at siyempre kay Rap Malyari. At shoutout din po sa inyong lahat, ha, mga master. Salamat po at hanggang sa muli. Peace!